Kamusta po mga kapagnan uli, and have a blessed day po sa ating lahat. Maligayang araw po sa mga nagtatrabaho po ng day shift and night shift po. Ingat po palagi sa mga incoming and outgoing po. Lagi natin sinasabi yung turnover po natin. Pakaigihin po natin sa paglalay mga outgoing na. Uwi na rin po tayo. Kailangan wala po tayo mga negligence na may iwan. So yung due number 5, palagi natin i-perfect po yan. Yung to quit my post only when properly relieved. Okay, ang topic po natin ngayon is about po dun sa isa nating kasamahan din, kapwa ng security personnel na bago lamang siya sa larangan ng pagiging security officer. So na-promote siya. So may mga tanong siya na talaga namang maraming makakarelate. Meron siyang pag-amin sa kahinaan niya, which is that is napakalaking halaga bilang isang opisyal na kauupo pa lang. Yung may pag-amin ng kanyang mga kakulangan, kahinaan dun sa kanyang bagong posisyon. So para sa isa ron, nag-message na po kami through messenger, ang sa akin ng mga suggestion, mga concern, mga tanong. So lahat po ng willing naman po akong tumulong dun sa mga gusto magpaturo, may mga tanong po. So message lang po kayo at i-assist ko po kayo. Okay, ang tanong po niya kasi, so hindi natin sabihin yung pangalan at kanyang agency kung nasaan siya. So malaking agency ang kanyang kinabibilangan. So ang tanong niya po kasi doon, yun nga, mahina. Kaya nga gusto kong i-vlog, gawa ng maraming makaka-relate na nahihiya siya. Siyempre, bago sa security officer na kapopromote, doon naging assistant na siya. So, meron pa siya isa doong na naging assistant na siya, EDC na siya, tapos tinuturuan pa siya ng roving officer nila. Ngayon, hihiya siya. So, ang ginawa niya, nag-resign. So, yun talaga minsan nakakaano. Pero tandaan po natin, ay kung sinasabi, kapag tayo mga officer na, hindi ibig sabihin po nun, alam na natin lahat, lalo't pagbago pa. Tandaan natin, kahit saang aspeto pagbago tayo, back to zero tayo, kailangan talaga natin ng tulong ng mga nasasakupan natin, lalo't yung mga subordinate natin. Kaya mas napakaganda po na meron tayong magandang relationship between sa ating mga subordinate. Kasi ito yung tutulong din sa atin. Malaki ang bentahin nila. Lalo't kung bago ka. Siyempre, nauna sila. Kaya sabihin mong galing ka na sa malalaking agency, galing ka na sa mga company na malalaki din, pero bago ka dyan, so back to zero po talaga lahat tayo. So ganoon din po tayo mga officer, hindi lamang sa security person, kaya po ang security officer po, lalo't pagbago, huwag tayong mahiya. Na andun yung accept natin, marami tayong pwede pang matutunan at marami tayong hindi alam dun sa pwesto o sa assignment na dinalan sa atin. So kailangan, aminin natin, paano ba to? Ano ba yung dapat kong gawin? Kasi pagka naanahan tayo ng hiya, kasi pag nahiya po tayo na ayaw natin magpaturo, andun yung may pangit yung term po may yabang na tayo dun kung ba officer ka, ayaw mo nang magtanong, ayaw mo nang maturuan. So grab the opportunity, lalo kung talaga namang willing yung tao na nagtuturo sa atin. Kasi may mga ganyan ako din naman, pag na-assign ako sa ibang detachment, talagang pag nakita naman nila yung approach mo at saka masasayko ka ng mga yan na okay ka mag-handle din ng tao, willing na tutulong yung mga yan. So kailangan, pag dumating tayo, wag agad yung isa kasi iba, mayabang na Di ba? May mga kahit sabihin mo naging mga inspector na, galing sa mga sundalo, galing sa mga police, bumaba ng security, pagiging security personnel, galing sa agency. Pag pumunta natin, ang yayabang, akala mo ang gagaling na. Hindi natin inaano po, hindi nila alam kung galing ka sa mga, halimbawa, galing ka sa mga kapulisan, iba po yung linya ninyo. Kaya pag dumunta kayo sa security industry, dapat po alamin muna, huwag agad aangas, yayabang, kaya nagagalit tuloy yung mga subordinates. So ang mangyayari, hindi ka tutulungan, and of course niyan, magbabalintubayan sa trabaho. So ganoon din po tayo mga officer. Hindi ko mo pag dumating tayo sa baggage officer ka na, iaangas mo na. Andun yung pagiging officer mo to the point na iahandle mo sila as andun yung point na magiging leader ka nila. Hindi parang bosses style ka. So ganoon po ngayon, kung tinutulungan tayo, lalo kay sir, alam ko naman, napaka-humble niya masyado, inaamin naman niya. So tama lang yun sir, pero wag niyo pong na mahihiya kayo pag tinuturuan kayo. Dapat accept natin yun. Grab the opportunity na may matututunan tayo. Kasi ganun po talaga. Dapat there is a relationship between the subordinate and the officer na nagtutulungan. Kasi like natin sinasabi, may alam sila na hindi natin alam. At may alam tayo na hindi din nila alam. So pag pinasama natin yung kaalaman natin na yan, di napakagandang magiging outcome niyan sa trabaho natin. Kaya nga diba sa Guard Mountain at sasabi, ano yung concern, clarification, suggestion,
Kasi yung suggestion nila, minsan ay nagagamit natin most. Kasi sila yung nasa trabaho eh. Sila naka-expose dyan sa mga post natin. So, pag nag-suggest sila, dahil alam nila yung ginagawa, maganda po yun. Yun yung kailangan ako, yan po hinihingi ko palagi sa kanila. Kasi doon ako magbe-base, ano yung pwede natin gawin? Ano yung problema? Ano yung suggestion natin sa problema na yun na masolusyonan? Ano yung pwede natin gawin na hindi na maging problema? Mauunahan natin. Dapat po ganyan, huwag tayong lagi ang nagbibigay sa kanila ng mga answer sa clarification. Dapat sila. Ngayon, sa sinabi nila, doon tayo kukuha ng ano yung pwede natin gawin. So, ganoon din po, yung nagtutulungan na tayo. Kaya kayo po, bago kayo sa detachment, hingin nyo yung tulong nila. Dapat pagdating pa lang, kailangan ko ang tulong ninyo. Dahil bago ako dito, hinihingi ko na inyong ganito. Yun yung pinaka-ano eh. Para at least alam nila na may willingness tayo na turuan nila. Hindi yung pag tinuruan ka ng subordinate para ang baba ng things. So, hindi po ganoon. Kasi depende na rin sa iyo po. Huwag naman palagi na lang ilang buwan ka na, taon ka na dyan. Lagi ka pa rin nagpapatulong sa kanila. So, magkakaproblema. Kailangan na andun yung may time frame ka pa rin na for study dun sa mga area. Especially house rules. Yan yung sinasabi ko sa kanya. Para po kayo maging maayos dyan, dapat yung house rules of the company. Aralin po natin. Kasi, yun ang ating i-implement. Yung house rules. So, tingnan kung yung house rules ba is napapatupad ba ng tama. So, doon na po tayo magbigay. Ngayon, pag hindi, tanungin natin ano yung reason, ano yung dahilan. Huwag agad po tayo magbibigay agad ng implementation na hindi natin inaaral. Kailangan tingnan natin yung existing na kanilang rules kung talaga bang nagmamaterials or meron ng kailangan baguhin. Huwag agad yung, ito yung gusto ko, hindi. Kasi galing sa dati kong detachment, ito yung ginagawa yung gawin natin. Hindi po gano'n, magkaiba po yan. Baka yung sa ibang detachment, hindi naman afford doon sa ipapatupad mo sa papanggagalingan mo. So, titingnan mo pa rin yung kasi. Although mayroon tayong makukuhang kaunti or kung mas malaki, mas maganda. Kung akma naman doon, pwede po yun. So, pag-aaralan po muna natin. So, doon tayo magsisimula. Ngayon, isa pa pong problema niya is yun, pagdating sa computer, syempre, lalo yung mga panahon noon na medyo nasa edad na, medyo hindi sa pagko-computer, matututo po tayo dyan, magpaturo kayo. Marami na ngayon mga talagang gagaling sa computer. Kahit supportin mo, paturo po tayo. Huwag tayong mahihiya. Kasi pag nahiya tayo, parang tinundukan mo na yung pwede ka pa palang matuto. So pag hindi ka na, paano ba yan? Kailangan kong maturo yan. Hindi ko alam yan. Hindi kasi ako masyado sa ganito. Kasi sabi ko lagi sinatandaan po natin, may alam yung mga subordinate natin na hindi natin alam. So pag nakuha mo at nalaman mo yun, at nung alam mo madagdagan, di ba napakaganda? Diba? Napakasarap yung may matututunan kang bago lalo sa mga subordinate mo. Makikita mo na ang galing magbigay ng idea ng tao na to. So meron ka ng chance na pwede mo siyang gawing assistant sa mga susunod. Pagka na-promote ng ilang agency nyo ng assistant, yung assistant mo pwede mong at mahusay, diba? Or kung ikaw ay wala, pwede siyang gawin mong temporary, diba? So makikita yun. So magiging ito yung magiging asset mo na marunong sila. Kaya kahit nakaupo, andyan ka lang, nagmo-monitor ka, nakaupo ka dyan, ayos ka ng mo, pero alam mo, tumatakbo yung operation ninyo, that's good. Kasi kung ang officer palagi naka-assist sa mga tao niya, laging naandun, palagi nandyan, hindi po tayo effective na leader niyan. Kasi dapat ang leader, monitor ka lang, alam nila yung ginagawa nila, kasi naturuan na natin. So, ganun po dapat. Huwag tayong mahihiya. Kahit anumang aspeto po yan, yun po yung alam ni Sir. At kung bago po tayo sa area, at bagong promote tayo, marami po talaga tayo hindi alam. So, dapat mag-i-extend tayo ng effort natin. So, paano po yun? Magbasa tayo ng books. Tapos, manood tayo ng mga inspire ng mga YouTube na pwede natin matutunan kaysa naman dyan. At saka iwasan na natin yung mga officer na nag-ML. Di ba? Yung mga naglalaro ba sa cellphone. Dapat po hindi ganyan. Pwede naman yan, yung mga frame mo na willing ka, pero yung doon mo na lang uubusin kasi marami pong ganyan pag uubusin. Uma-attack din, talaga naman yun lang pinag-aanuhan nila hanggang sa pinababayaan yung trabaho, nawawala doon sa area, yun para, nasa isang area, nag-a-attack lang. Maraming ganyan, pero dapat po hindi. Kumbaga dapat nakalampas na or hindi dapat ginagawa. Pag free time, wala namang masama. Ito, kasi naglalaro ka dyan, okay lang. Wala namang problema, pero wag nyo lang gagawin doon sa oras ng trabaho. Break time, pwede na mag-browse ka dyan, ganyan, yan lang. Pero yung dumuubusin, imbis na mag-browse ka doon sa matututo ka, mas gagaling ka pa kasi po mahirap pag nag-handle na tayo ng tao, hindi ganun kadali. Kasi ang daming mga ha-handle ka niyan, yung mga tao natin. Siyempre, connect ka pa sa agency, magre-report ka dyan, sa management, sa mga tenant natin, sa mga bisita natin, imagine nyo po yan.
ang dami-dami i-handle, tapos hindi mo palalaguin yung kagalingan mo sa pamamagitan ng kung paano i-handle yung detachment mo. Diba? So, may mga contractor pa tayo yan. Mga ganito yung gagawin, ganyan. So, pag bago ka, talaga pong it takes time. Hindi lang po buwan, isang year. Ako po sa mga area po talagang yung 6 months ko struggle pa talaga yan. Hindi ko po ma-perfect. Pero pagka mga year na, yan, medyo ikampante ka na kasi nabuo mo na yung sistema. Yun, create po kayo ng sistema. Kasi pag may sistema dun sa trabaho ninyo, napakadali na. Alam nyo kung ano yung uunahin, dapat ganito, ganyan, hanggang sa gano'n, ito yung gagawin namin, ito susunod, ito tapos na, wala na. O alam na. Kasi pag may sistema na po, sobrang bilis na. Kahit akala na sobrang hirap ng trabaho, ang dali-dali lang pag may sistema na. Alam mo na lahat. Diba? Hindi naman sabi napakagaling mo na. Kumbaga, na most likely na perfect mo na kasi ang hindi mo lang maano dyan yung mga emergency cases pero yung trabaho per se andun na yun yun na yun nagmamanifest na yun so lagi mo lang gagawin niya, maging consistent ka lang, that's it, wala na kahirap-hirap. Yun ang dapat na ibibigay din po natin dapat sa lahat po ng gagawin natin as mga officer, dapat andun yung consistency. Kung ano yung sinisimulan natin, yan ang okay, tuloy-tuloy lang natin, i-perfect pa natin. Kung kailangan i-upgrade lang natin. Huwag tayong mapagod kasi iyan na yan. Kasi hindi ho biro talaga, especially yung mga bago. Parang huwag agad kayong susuko. Kasi pag mga ilang buwan pa lang, ganun po talaga. Struggle talaga yan. Madami po tayong dadaan talagang minsan. Gi-give up ka na. Pero tandaan natin, bakit ibinigay sa atin? Kasi pinagkatiwalaan tayo. Tapos sarili natin, hindi natin kayang pagkatiwalaan. Dapat pag pinagkatiwalaan ka ng tao, ng kapwa mo, higit pagkatiwalaan mo sa kasi ikaw yan. Ikaw pa rin ang mag-justify kung paano ka gagaling dyan sa trabaho mo at ma-handle mo ng tama yung detachment mo at paano ka magtatagal dyan. Unless, pag may mga claims fast yun na dumating sa'yo, pwede, pero yung 1 buwan, 2 buwan, 1 taon ka lang sa area mo, nawala ka pero maganda naman ng mga benefits, sayang, tayo na may pagkukulang. Dapat it takes a year. Dapat mga ilang taon, ganyan, mga 3, 4 na taon, mga 2 years above, mayroon ka ng tatak niyan, kumbaga given na marunong ka dyan. Diba? So, yun po ang dapat natin gawin. Kaya sa iyo, sir, wag kang sumuko, kaya nyo po yan. Kung nakarating kayo dyan, okay, maya magtanong po kayo. At sa pagtatanong po natin na yan, dyan tayo gagaling at huhusay, lalo kung dadagdagan pa natin ng sarili natin sikap. So marami pong salamat doon po sa mga bago lang po security industry, lalo sa mga officer na bago pa lang. Simula lang po yan, ganyan po talaga. Walang nagsimula na magaling agad. Lahat po, kahit sa area na or field ng trabaho, lahat yan nagsimula sa wala. Pero natuto silang gumaling kasi gusto nila, willing sila at talagang nag-grind sila, nag-work hard sila para doon sa ma-fulfill ng kanilang anuman meron sila ngayon na posisyon sa trabaho nila. So ganoon din po, ingat lang po palagi and lagi po tayong magpipray syempre para higit na tayong tulungan at ma-enlighten tayo sa mga gusto natin sa buhay. And ingat po and God bless po sa ating